siyang magkaroon ng ugat. At ang ugat na ito ay hanggang sa siya tumitibay sa kanyang gawain at paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, hindi lang yan, kundi they hunger to learn. Uhaw ka, gutom ka sa salita ng Panginoon na ito'y dapat maging pagkain ng ating mga kaluluwa. So they are grounded in the Word of God. They are not easily shaken by false teachers or teachings. They hunger to learn. Steadfast in fellowship, meaning unity. Unity. They stayed connected with other believers. Sabi ko dito, verse 43, and fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. They stayed connected with other believers. Ito na yung kapamilya mo. We have something in common. Listen, we have something in common. Common faith. Common faith. But by grace that you are saved, through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Yung pananampalataya, ito po yung ating pagtitiwala kay Jesus. Pananampalataya natin sa Kanya na siya ang ating tagapagligtas. Okay? And then common focus na sinasabi po natin. Nakafocus tayo. Hindi po sa anuman, kundi ito po, sa salita ng ating Panginoon. No? Focus po, mga kapatid. And then of course, tingnan natin dito sa atin, hindi lang po dito sa stay connected, but also builds relationship within the church. Ibig sabihin, pinagtitibay natin ang bawat isa, yung ating kaugnayan. Kaya ang kultura ng Shekinah Glory Baptist Church, dapat tayo ay nagbibuild up, edifying one another. Kahit sino man sa atin dito, lahat tayo special sa Panginoon. Hindi natin tinitingnan dito kung ikay mayaman, kung ikay mahirap, kung ikay gwapo o medyo gwapo. Kung ikay maganda o ikay mahabang buhok o wala ka ng buhok, I'm sorry, mga kapatid. Pero praise the Lord sapagkat mahal pa rin tayo ng Diyos. Hindi mo ito yung tinitingnan natin. Ang kultura natin dito, mga kapatid, magbatian tayo. Oo. Hindi edukasyon na tinitingnan natin dito. Hindi anumang kayamanan o sino man o talento. Praise the Lord. Pero tinitingnan natin dito, ikaw ay nakakapag-build up ng kapwa Kristiyano mo. Yung ba pagka sinabing ang pangalan mo, sister, brother, ay, nakaka-bless yun. Sa isang side naman, ay, siya, atin natin lang ito. Hindi yun palang itin. Kaya sa church, whether you like it or not, this is the house of the Lord. I was glad when they said unto me, let us go unto the house of the Lord. Sabi ko nga po, this is not a funeral service. Walang dapat mukhang nalugi. Tama? Pumasok ka sa tahanan ng Panginoon, umaawit tayo ng papuri sa Diyos, yan ang nakakapag-encourage o build our relationship within the church. Nabibless ako sa choir natin. Sabi ko, there's no choir, the best choir in Cainta. Wala na. Sabi ko nga po, pinagmamalaki ko yung church na ito. Pagka na naman darating yung talent fest, tayo na naman na nag-overall. Sama na ako sa overall. Kaya yung trophy dyan, minsan kinakalawang na. Medyo binibenta na lang namin. Hindi ko naman sinasabing yan no? Pero nakakapag-build up ng ating relationship. Encourages and strengthens others. Edify one another. Build up. Ano po? Kaya dapat sa atin dito, pagka narinig yung pangalan mo, wow, blessing yung kapatid natin yun. Wow! Nabibuild up ako sa kanya, na-encourage ako sa kanya. Pagka pupunta ng church siya, laging on time sa church. Amen? Kaya yung mga bago natin mga Christians, laging maaga lagi sa simbahan yan
Laging there on time. Hindi lang on time, before the service begins. Opo. Next, faithful in church attendance. Dapat ang isang kaanib, kasapi, kamiyembro ng isang simbahan na katulad natin ito, tayo ay maging tapat sa gawain, hindi ni pastor, kundi gawain ng Panginoon. Pagka hindi gawain ni pastor, huwag na tayo magpatuloy. Are you with me? Nakikinig po ba? But this is not my church. This is not our church. This is the house or the church of the Lord. 1 Timothy chapter 3 verse 15. Look at it. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and crown of the church. I want you to mark that beautiful, wonderful verse. Ano ba ang inyong pagkaturing sa simbahan, iglesia ng Panginoon? Tama po ba? Yan. Sabi po dito, how thou oughtest to behave thyself in the house of God. Amen. Sa church natin, walang masamang humigaw. Pwede po kayo humigaw. Kasi may nakita ako, humihikab eh. Huwag lang matutulog. Amen. And then iba, nung Wednesday tayo dito, nagpaniki kasi dito, pinupuntahan tayo ng paniki. Yung pala ipis. Oh, no. Sabi ko, ba't kayo, tingin kayo, nagtingin Diyos lumilipad. Napatingin na rin ako. Sabi ko, teka, focus tayo, focus. Okay. Faithful in church attendance. Ano po? Next, steadfast in breaking of bread. What does it mean? Worship and remembrance. Ano yung una? Truth. Pangalawa po ay unity. Pangatlo is worship and remembrance. Nakalagay dyan, participates in the Lord's table. By the way, only saved members can participate in the Lord's table. Not everyone. Hindi tayo open. Okay? Yung open, pwede sa lahat. Okay? Pero tayo po only saved members ng ating simbahan. Next, mga kapatid. Kaya sabi po dito, keeps Christ at the center. Nakafocus po tayo. At tayo sumasamba sa ating Panginoon. Next, number 4, steadfast in prayers. What does it mean? Dependence. Okay? So the word dependence, they were consistent in prayer, and that is personal prayer, but also corporate prayer with the church. Alright. Number 3, not just saved, steadfast. Number 3 is what? Sustained members. Tingnan po ninyo dito sa ating babasahin talata, Acts chapter 2 and verse 45, or verse 44. And all that believed were together and had all things common. Kanina nabanggit ko, common faith. Isa lang naman ang ating pinananampalatayanan eh. Sino po? Na sino man, hindi po sino man, isa lang po ang ating pinananampalatayanan, and the Lord Jesus Christ. Di ba? Ang Panginoon sa Kristo lang. Wala na pong iba. Wala pong ibang nagbayad ng kasalanan ko para ako'y patawarin sa aking mga kasalanan. The Lord Jesus Christ. Wala pong iba para magbigay sa atin ng pagbabago ng buhay. Hindi ang anumang ginagawa natin, magpapanata tayo. Ang Panginoon sa Kristo ang magbabago ng ating buhay. So mga kapatid, nasasabi ko po dito, yung sustained members na sinasabi dyan, ay yung pong sinasabi, sustenance is the Lord's provision. The Lord's provision. But steadfastness is our responsibility. No? So ibig sabihin, yung ginagawa lang natin dito, yung mga sustained members, ito yung mga remain faithful, they were obedient, they were fruitful, but God gives the strength to remain. Nananatili po tayo
na matatag at matibay. Ano po? Kaya we remain faithful, but God gives the strength to remain. We are now 35th years sa iglesia po na ito. We started 1990. To make the long story short, praise God, sabi nga po ng Panginoon, mga kapatid, ang Panginoon lang talaga eh. Hindi ko masasabing lahat na napili po sa church na ito. There were some are not already in our church. Siyempre, hindi naman natin alam. Ano po? Pero yung iba ditong nawala sa atin, pastor na ngayon. At yung mga men ng ating church dati, nasa mga outreaches ng ating simbahan. Mga homegrown preachers. Di ba nakakatuwa sa isang pastor na katulad ko, na wala man tayong mga men, kaya nga dihado tayo sa mga ladies. Ang mga men halos hindi na ganun karaming katulad ninyo. Pero mga kapatid, okay lang po yun. Pero mga men natin dito dati sa church, ngayon nasa field, they are now pastoring Shekinah, Angono, Shekinah Taytay, Shekinah Nigeria, let's say. May Boracay, may Taytay, at meron tayo dyan, Antipolo, Pastor Mike, my son. And then yung Antipolo, meron na silang gawain every Friday and every Sunday. Ngayon, nasa Baras po sila. In Binangonan, Anthony Platon, meron din silang gawain every Friday. They are now in Taytay, in Teresa. Now, dito po sa Taytay, Pastor Raul, now they have every Sunday afternoon, they have gawain po dyan sa Valley Golf. Imagine, nagbubunga, nagpo-flourish, namumukadkad, pinagpapala ng Panginoon. Yes, we are not perfect. I'm not perfect. The church is not perfect. Pero mga kapatid, we are covered by the blood of the Lord Jesus Christ. Amen? Amen? Wala naman talagang pwedeng magsabi sa atin, okay, ganap na at ganap na. Hindi po. Sustained members, number 4, 2:45, chapter 2 and verse number 45. Ang sabi diyan, and sold their possessions and goods and parted them to all men as every man had need. Ito po yung mga members na to, ano, medyo may kaya-kaya. Opo, medyo may mga blessings. Pero after they fellowship with one another, nakita nila yung isang kapatid, kailangan niya ang tulong, kailangan niya ang kalinga, kailangan niya, sabi ng iba, ayuda. Pero sa church, as a family, maganda makita tayo nagbabahagian sa isa't isa. This is a caring church. Diba? Ay nakita ko dito mga kapatid, this shows that the church was not just saved, steadfast, sustained, but they were also, number 4, supportive. Amen. Supportive. Who are the supportive members? Number 1, they are present. Hindi mo pwede mag-supportive na wala ka doon. O pastor, pakikamay mo na lang ako dyan sa mga kapatiran. Nandun ka sa online. Hindi pwede yun. Pero may mga excuse talaga na nag-online sila. Pero yung talagang suportadong gawain ng Panginoon, mga supportive members, they are present, they show up, they are involved, they are generous, they're willing to give their time, their effort, and their resources. They are all available, willing. Pagka ganyan ang simbahan, revival ang dating niyan. Ano po? So, yun ang mga supportive members. Next, they're sensitive to the needs of the church. They notice when someone is hurting. Huwag naman sanang nagmumukhang kawawa na lang tayo. Ano po? Para bang ibig sabihin ay, wala akong nakitang isang anak ng Panginoon na nagtapat at ginugutom ng Panginoon. Yun lang ang gusto ko sabihin sa atin. Ano po? Walang namamalimos eh. Wala talagang isang member ng church na talagang dapat po, you are serving the Lord,
And then, pagka kayo naglilingkod ng may katapatan sa Panginoon, bahala ang Diyos mag-supply sa iyong pangangailangan. Opo. And they notice when someone is hurting. Di ba? Kaya po, sinisikap po talaga pagka may mga members tayo may sakit, I need to visit. Kahit hindi nating member, anak o may relative nila, I'll try my best to visit. Why? Because I need that. Ramdam ko kung anong ibig sabihin ng isang tao may sakit, isang tao may problema, marahil discouraged, marahil tayo ng panghihinaan ng loob. We have a lot of trials and the temptations that we go through. Mga kapatid, minsan parang hindi lang natin ipinapahalata, andyan tayo sa upuan, umaawit pa rin tayo sa Panginoon, even though andun tayo sa malalim na meron tayong pinagdadaanan, mga kapatid. I don't know you're hurt today. I don't know your pains, mga kapatid. But still, you can smile. You can still become strong sa Panginoon. Yung bang hindi ka Kristiyano, nagpapahalata? Huwag po, mga kapatid. Kaya sabi na isang preaching, para bang papahalata mo bang ikay-discourage para maramdaman ng mga tao? O parang alam nyo, kahit kami mga pastor, sabi nga, magaling po kayo magtago. Magpipreach kami dito, isang pastor, magpipreach ng blessing, pagkatapos, ang kanyang sabihin dito, magpipreach siya yung kanyang ubo, sa umaga, ang tigil, tanghali na. Diba? Pero ang hirap mag-preach ng blessing. Pagkatapos ang aking sapatos ay nakamala. Tapos yung takong ay putput na. Ang hirap mag-preach ng blessing ng Panginoon sa buhay ko. And yet, ako'y parang gagapang-gapang pa rin. Parang napakamatinding pangailangan ng inyong pastor. Sabi ko, Lord, pauwi kami from America, ayoko umuwi ng empty-handed. God gave me a lot of friends in America. Mga kaibigan, mga kapatid, noong una pumunta ako doon, wala kaming kakilala, pero ngayon, muli ng Panginoon, kahit presidente ng Amerika ngayon, kilala ko si Donald Trump. Okay, mga kapatid, yung sinasabing supportive, they notice also when someone is hurting, and then a strong church is not built on a few serving, but on many supporting. Mga kapatid, mga kaibigan, ang simbahan na ito, natatayo sa biyaya ng Diyos. Hindi tayo nagparuleta. Hindi po tayo nagpabingo. Hindi po tayo nagkaroon ng mga tickets para mag-raise tayo. Mga kapatid, ang church na ito, pinagpapala ng Panginoon sa lahat ng pangailangan because of His grace. Biyaya ng ating Panginoon. So, are you supportive member ng church? Sabi ko, Lord, last 2 Sundays, 65 ang ating commitment sa grace giving. On the spot. Pero last week, may nadagdag pa. We have now 71 sa lahat po na nag-commit ng ating solar ng simbahan. Yan ang isa sa mga panalangin ko. That is one of my requests, my heart's desire. Kaya pagka ito po'y natupad na po natin, mga kapatid, almost 1.8 million na. Meron pang ibang magsasubmit, mga kapatid. Praise the Lord for that. Pagka nakuha na po natin, pati CR siguro, ayoko naman siguraduhin natin yakin, baka pati CR may aircon. Wow, ang church na ito, pati CR may aircon. Air continuous. Pero dito mga kapatid, biglas ng Panginoon. We started from the scratch. Wala tayong kapera-pera, pero salamat, meron tayong Panginoon. Amen. Marami kayo nagsasabi, Pastor, may matinding karamdaman kami, meron kami pinagdaanan, may sakit. Pero ngayon mga kapatid, tandaan mo, kaya wala ka mang pera, kaya kaunti ang pera mo, kaya marami ka pa rin pera, tandaan mo, ang lahat ng yan, may Panginoon ka sa buhay mo. Amen. Bakit? Sino ang gagawa ng lahat ng ito? Lahat ng ito provided ng ating Panginoon. Supportive. Pero dapat talagang ang mga members, bumabalikan.
Okay. Pumapasan sa mga pangailangan ng simbahan. Opo. My last. Soul winning. Soul winning church. 247. Praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church, listen, daily. Sinabi pa niya, weekly? Dito ba sa church natin, weekly lang nagliligtas ang Panginoon? Pero dito, ang batayan nila dyan, yung naliligtas, dinaragdag ng Panginoon sa church, daily basis. Such as should be saved. Alright, mga kapatid, daily. Araw-araw may ginagamit ng Diyos na merong naliligtas na isang babae, isang lalaki, young people o may asawa, hindi natin kakilala o your unsaved loved ones. Isipin niyo mga kapatid, na kung sinabi ko po dito, if every member of SGBC becomes a soul winner, the Church of the Lord Jesus Christ will never stop growing. Sabi mo nga sa sarili mo, pagka pala ako babahagi sa gawain ng Panginoon. Babahagi, magiging kapartner, magiging kasama, magiging ikangay partner natin sa gawain ng Panginoon. Lalo na po in the area of soul winning, mga kapatid, the church will never stop growing. Don't just be a church member, be a soul winning member. Young people, mga adults, I'm not saying sa inyo lang po ito, kundi even sa aking sarili. Alright? So, hindi naman tinitingnan ng Panginoon sa atin kung gaano kaganda ang boses mo. Ang tinitingnan ng Panginoon sa atin, are you a soul winner? Alright? A church that is actively involved in sharing the gospel, leading people to Jesus Christ, and seeing lives change. That is a soul winning church. Okay? Before I close, I was reading, sabi ko dito, the main business of the church is to win souls. Number 2, and make disciples. The main business of the church is to win souls and make disciples. Ano po yung sabihin natin? It says here, ano po, the church, the primary mission of the church is not just gathering people, but leading souls to Christ and helping believers grow spiritually. Winning souls means sharing the gospel to others, so others may be saved. And making disciples means teaching them to follow Jesus faithfully in their daily lives. Listen, a healthy church focuses on evangelism and discipleship, fulfilling the command of the Lord. Again, before I close, Proverbs 11:30, the fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. He that winneth souls is wise. Let's go back to basic. Let's go back to basic. Kalimutan na natin kung ilang taon ka nang naligtas. Kalimutan na natin muna kung ikay ilang taon nang naging member ng church nito. But you are. Ang blessing dito, nandito ko pa rin. But God wants you to be a soul winner. Let's go back to basic. Pagka tayo magkakaroon ng isang kaluluwa sa loob ng isang taon, we can double, we can triple the number of this congregation. 1 year,
One soul. One soul, 1 year. In a given year. Hindi ko masasabi ang lahat. Pero kung meron tayong AD, magpipray ng isang kaluluwa, sa loob lang ng isang taon, one soul in a given year, meron ka ng anak sa pananampalataya. May bunga ka na. Baka sa iba, ang bunga ay bungang araw. Makati yun. Pero ang hinahanap ng Panginoon bunga ng ating pananampalataya. Alam niyo, nakakatuwa sa church. Ang mahalaga po sa atin, if you are saved, then win souls. Amen? Meron kayong mga nanay, tatay, marang unsaved loved ones. Pray for their salvation. And then friends, let's make it. Let's pray for it. Umpisa natin muna manalangin. Nagpipray po tayo for our unsaved loved ones. Then pray. Pray para ito yung gamitin ng Panginoon. Let's all stand. Tumay po tayo muna. Maraming Diyos, maraming salamat sa inyong mga salita tungkol sa aming bahagi na kami, Panginoon, ay idinalagan mo yung Panginoon sa inyong iglesia, sa inyong kalipunan, sa inyong pamilya. Maraming salamat because you are the head of the church. We are the members of the body. Panginoon, ang aking dalangin sa oras po na ito, kayo po mangusap sa aming mga kapatid. Maraming salamat, O God, sapagkat we have the opportunity to share and preach the gospel, which is the only solution, the only answer na dapat malaman ng mga tao. You are the only way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by Him, the Lord Jesus Christ. Every head bow, every eye closed, mga kapatid, mga kasama, every head bow, every eye closed. If the Lord speak to your heart, I want you to be praying. And if you have a desire to lead a person, to pray for that person. You don't know him. You don't know her. O marahil sa inyo unsaved loved ones. Mga kapatid, mga kaibigan, I want you to be praying and seek the Lord's will. Right now, if God speak to your heart, here is the altar. The altar is open. If the Lord speak to your heart, come on, dito po sa akin. May I invite you to come and say, Pastor Dave, I want to be used of the Lord. Hindi pa naman huli ang lahat. But we don't know the time. If that is your burden, if that is your compassion, sabi ng Bible, compassion makes the difference. The laborers are few, but the harvest is plenteous. Amen. Pastor Dave, I'm not sure. Pagka ako'y namatay, I'm not sure kung saan ako patungo. Hindi ko pa sigurado kung saan ako patungo pagka ako'y namatay. Could you pray for me? Panalangin mo ko, Pastor Dave. I want Jesus to be my Savior. Pakita sa kamay, meron sa atin.
Just raise your hand. And then, I will pray for you. Sige po. Please raise your hand. If you want Jesus to be the Savior of your life, pwede ba itaas ang iyong kamay? Sa Pastor Dave, I want Jesus to be my Savior and the Lord. Gusto ko mabiyak pagka ako'y naman tayo may patulong sa langit. Meron ba? Sige po. Itaas ang kamay. If you want, okay, Maya, I'll pray for you. Sige po. Sa mga bisita natin, God will honor your decision. Sige po. Meron ba? Okay. Before we close in prayer, is there anyone else, mga members natin? Are you praying for your unsaved loved ones? Come here. Dito po sa akin. Amen. Sige po. Anyone else? Anyone else? Kamusta po ang buhay natin? Is your life living testimony? Is your life shining? Do you have any burdens? Come on, you may come. Come on, you may come. And then we will pray all together. If you have a burden for the lost soul, for the lost people. Amen. Sige po. Anyone else? Pakilakbang lang dito sa harapan. Just go ahead and then pray with me. Pray with me. How is your unsaved loved ones? Yung mga mahal mo sa buhay na hindi pa mananampalataya. Do you want them to be saved? Amen? You may come. Sige po, mga kapatid. Just go ahead. Come in front. Yes, I see you. Come on. I see you. Come on. Huwag ka mahiya. I'm not ashamed of the gospel. Come on, you may come. Anyone else? Marang classmates ninyo, mga kaibigan ninyo, kakilala ninyo, if you want them to be saved and it's your burden, amen. Amen. Sige po. Anyone else? Yung kakilala ninyo, nakapag-share na ba tayo ng salita ng Panginoon? Do we talk to them about Jesus Christ? Okay. Salamat po. Let us pray. Panginoon, dakilang Diyos, marami pong salamat sa mga kaibigan po namin na nakapakinig ng iyong salita. Even Lord, sa aming mga kapatiran who are here in front, dakilang Diyos. Panginoon, marami pong salamat for speaking to their hearts. Samantalang Panginoon, nakita po namin kung gaano kahalaga sa buhay ko, sa buhay namin lahat, na kami ay ginamit mo, gagamitin mo bilang mamamalakaya ng mga tao. Lord, this is my prayer. And this might be the prayer sa bawat isa po sa amin. Hindi lang magkaroon kami ng concern, kundi magkaroon kami ng compassion. Lord, help us to be a living testimony. Panginoon, hindi namin dapat maikahiya yung aming nasumpungang kaligtasan. We need to share the salvation that we experience. At sana, Panginoon, patuloy kang magpala, mangusap sa iglesia po na ito upang kami, Panginoon, ay manatili na magbubunga, Panginoon, sa iyo. Salamat. I'm praying, Panginoon, ikay magligtas pa ng maraming mga kaluluwa through this church, Panginoon. Ito po nga ang sabot na langit. In Jesus' name. Amen. Amen. You may now go back to your seat. Maraming salamat. Okay, let's remain standing, mga kapatid. And then let's call our song leader. Muli po, John.